Hello po, nga po pala si Luis Jambi Mangrobang at ang tatalakayin po natin ngayon ay ang Esther chapter 4 verse 15 to 16. Dahil dito pinapasabi ni Esther kay Mordecai na tipunin ang mga lahat ng Judea rito sa Susa at ipag-ayunan ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayon na rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, papapunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat ako'y mamatay, ako nga ay mamamatay. Sa talatang ito, makita natin ang matapang na desisyon ni Esther na lumapit sa hari sa ngalan ng kanyang mga tao sa kabila ng mga posibleng kakahitnanan. Kinilala niya ang bigat na sitwasyon at naunawa niya na maaaring mawala ang kanyang buhay sa proseso. Gayunpaman, handa niyang kunin ang panganib na iyon dahil naniniwala siyang tungkulin niya ay iligtas ang kanyang mga tao. Ang devotion ay pagnilay-nilayin na ito ay maaaring magturo sa atin ng ilang mahalagang aral. Una, ito ay nagpapaalala sa atin na kapangyarihan ng panalangin at pag-aayuno. Nananawagan si Esther sa lahat ng mga Hudyo na pag-ayuno ng 3 araw na humingi ng patnubay at intervention ng Diyos. Pinapakita nito sa ating mga kahalagahan ng paghahangad ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno sa panahon ng kahirapan o paggawa ng desisyon. Pangalawa, ang kahandaan ni Esther na ipagsapalar ng kanyang buhay para sa kapakanan ng iba ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagiging di makasarili at sakripisyo. Inuuna niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga tao kaysa sa kanyang sariling kaligtasan at ginagawa. Hinahamon tayo nito na suriin ang ating sariling buhay at isaalang-alang kung paano tayo mapaglingkuran sa iba ng may sakripisyo kahit na ito ay nagsasangkot ng personal na panganib o abala. Panguli, ang kwento ni Esther ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng katapangan at pagtitiwala sa Diyos. Ang paglapit sa hari ng hindi ipinatawag ay labag sa batas at maaaring magresulta sa kamatayan. Gayunpaman, pinili ni Esther na magtiwala at matiwala sa paglalaan ng Diyos at gawin ang mga matapang na hakbang na ito. Ito ay naghihikayat sa ating na manampalataya sa patnubay at probinsya ng Diyos kahit na ang landas sa hinarap na nila ay tila hindi tiyak o mapanganib. Kailangan ng lakas ng loob at pagtitiwala sa Diyos. Naway magkaroon tayo ng inspirasyon sa halimbawa ni Esther ay hangarin natin na ay ipamuoy ang mga alintuntuning ito sa ating mga sarili at buhay. Yun lang po at maraming salamat.